Ito ang mga movies na merong unexpected na ending. Not necessarily twista, but more on wala lang, sobrang out of nowhere na nakakagulat din talaga. Unang-una, The Deep House. Akala ko pa naman makakaligtas na siya doon sa dulo. Tapos ayun, kinulang siya sa hangin eh. Bihira ako makapanood ng movie na nategi nga yung bida, lalong-lalo na yung makakatakas na sana siya. Tapos ang masama pa dito, hindi siya nategi dahil sa aswang. Nategi siya kasi naubusan nga siya ng hangin. Okay, next, mawawala ba dito yung The Mist na unang beses ko itong napanood? Hindi talaga ako nakatulog. Sabi ko talaga, potek na yan. Hindi kasi sila naghintay eh. Ipin mo, tinegi mo yung mga taong niligtas mo, tapos yung mismong anak mo, tapos sa dulo, hindi naman pala kailangan. Ang lesson dito, huwag tayong sumuko sa buhay. Next, Under Paris. Hindi ko to napanood nung hype days nito kasi akala ko parang typical na shark film lang, pero nung pinanood ko, grabe yung ending nito. Grabe! Yung hindi mo siya mahuhulaan sa sobrang over the top and exaggerated, pero at the same time, ang ganda niyang pambitin for part 2 eh. Okay, next, Prisoners. Sobrang nakaka-stress yung ending nito na maririnig ba niya yung pito? Kasi kung ako yan, iisipin ko na lang, guni-guni ko lang yung naririnig ko eh. Iniisip ko pa, habang buhay na ba siyang nasa ilalim ng lupa, tapos baka hindi na sila magkita ng anak niya. Pero ayun, sabi naman ng direktor, naligtas naman daw siya sa dulo, so tama nakaka-overthink. Next, The Game na isa sa pinaka-favorite kong twist sa isang movie ever. Nung napanood na natapos ko to, feeling ko para akong nakahanap ng ginto or diamante. Ang ganda ng movie, ang witty, na tipong mapapasabi ka sa dulo, potek, it's a prank lang pala lahat. Yung kapatid niya talaga dito yung the greatest prankster eh. Next, Martyrs. I love the vagueness of the ending of this film na nakadepende sa'yo kung paano mo iti-take yung ending eh. May yung meaning ng ending kaya nagpaalam na nga yung matandang babae kasi sa dulo, binulong sa kanya ng babae na wala talagang afterlife or higher being ganun. Pero yon, that's just me ah. Next, The Invitation na sobrang creepy, disturbing, and anxiety-inducing ng movie na to. Grabe pa panggagaslight nila doon sa lalaki tapos sa dulo, tama naman pala siya. Hindi ko lang in-expect doon sa dulo nito after nga nila makasurvive, hindi lang sila yung kinuha nga ng isang kulto. Next, Knock at the Cabin. What I love here sa twist nito kahit hindi masyadong maganda yung pagkaka-execute is that interesting lang na all this time nakalabas naman yung twist eh. Pero sa dulo, doon lang talaga i-confirm na totoo talaga yung sinasabi nila Batista. Alam mo yun, sa totoong buhay naman kasi, hindi ka rin talaga maniniwala sa kanila eh. Pero sadly, ayun nga, totoo pala. Next, Ready or Not, na medyo same sa Knock at the Cabin, akala ko may sayad or may topak nga lang itong mga taong ito, kulto, ganon. Tapos, totoo naman pala yung sinasabi nila. Unang beses kong mapanood yung ending nito na pa, oh shit ako! Nung sumabog yung character sa dulo. Next, Oldboy, and kung napanood nyo na to, alam nyo na kung bakit. Hindi ko pa napapanood yung original na to pero napanood ko na nga yung American version. Pero kung doon pa lang sa American version na trauma na ako, paano pa kaya kapag sa original? Next, Predestination, and one time ko pa lang itong napapanood mga 10 years ago and recently ko lang nalaman na sa dulo nito, iisang tao lang pala silang tatlo. Siguro need ko pa itong i-rewatch kasi akala ko hanggang doon lang yung twist pero pagdating sa dulo, siya lang pala talaga lahat sila all this time. To the last, Don't Look Up na nakakalungkot man pero yung kwento nito sobrang realistic kasi nga ganito rin gumalaw yung mga gobyerno natin eh. Akala ko pa sa dulo makakaligtas pa sila or whatsoever pero same pala sa totoong buhay, it's not always the happy ending and in the end, nasira yung mundo dahil na rin mismo sa mga taong nakatira dito. Okay, second to the last, Incendies, and kung na-trauma kayo sa Oldboy, then mababaliw kayo dito. Trust me, if hindi kayo emotionally stable, then huwag nyo na panoorin to. Pinakahuli, Shutter Island na ang daming twist, na ang ganda na nga nung naunang twist, tapos may pahabol pa sila na twist sa dulo. Nalulungkot talaga ako sa ending nito kasi gumaling nga siya, pero bumalik naman sa kanya yung alaala na meron nga siyang nagawang masama. So ayun lang naman, ano pa ba yung mga ending twist na hindi nyo in-expect? Comment nyo na lang. Thank you.